Hello mga ka-DIY, meron tayo ditong Acer Travelmate na laptop. Meron itong problema sa pag-switch on. So, ang exact model nito ay Acer 4740 series. So, ito yung kanyang exact model. Ang problema kasi nito is yung pag-turn on. Bago na yung kanyang battery, pinalitan ng bagong battery. Pero, same pa rin pag i-turn on, merong problema. Kaya samahan nyo ako sa video na ito para i-troubleshoot natin. Okay, so step 1, ang una natin gagawin is check muna natin yung charger to make sure na walang problema. So, mag-check tayo using multi-tester. So, set natin yung ating multi-tester to DC. Ayan, naka-light na yung ating charger. Kasaksak na siya sa outlet. Then mag-set na tayo sa DC voltage checking. Yung dulo nito, yung red yung dito, and then yung ground dito naman. Yan, 19.51. So ibig sabihin ay okay ang kanyang supply na voltage from our power charger. So, ang isaksak natin, yan, may light indicator, meaning nag-charge siya sa new battery. Pero, try natin. Ayan. Slide type kasi yung kanyang pag-turn on, pero hindi nag-indicate ng power. So, meron siyang problema. Posible, meron ito kadalasan based on experience. Posible din na meron problema sa keyboard kasi minsan na sabi ng may-ari na meron na itong napansin niya na problema. So, una nating gagawin is remove muna natin yung keyboard. So, meron yang posible na screw dito. Sometimes kasi hindi magpa-power yung laptop kung meron siyang problema sa keyboard. Probably mga shorted keys, kaya nga hindi matuloy yung pag-power. So, gagawin natin ngayon, remove muna natin ito, or you just loosen the screw on this sa likod, yung nag-hold ng keyboard. Okay. So, hindi matanggal yung screw, pero at least loosen na siya. So, pwede na siguro using yung keyboard natin, i-disconnect muna natin. Kaya nga posible talaga na ito ang dahilan, dahil in my previous videos merong pagkakataon na kaya hindi nagpa-power dahil lang sa keyboard. But we don't know kung ano ang problema nito. Susubukan lang muna natin. Meron yan dito. Okay. Ayan. Okay, so natanggal na. Teka. Yung mga connection, remove muna natin ito. And then, titingnan din natin yung ibang mga connection.
Ayan. Siguro na napagawa na ito ng iba o napacheck na ng iba. Kaya nga, titingnan din natin yung mga possible problema. Susubukan ulit natin na i-turn on. Teka. Okay, may natanggal na cable. So, need natin na titingnan muna yan. Okay. Bakit kaya ito natanggal? Probably sa previous na tumingin nito sa laptop na ito, siguro nakalimutan na ibalik ito. I think it's the main power cable. Yung galing sa keyboard mismo. I mean sa power button. And then, yan. Madali lang naman siyang maibalik. We are hoping na ito lang ang problema kaya nga hindi mag-power. Titingnan natin yung iba pang mga connection. Okay naman. Yung dito sa touchpad parang naka-attach naman. Kaya nga i-try natin i-turn on. Saksak muna natin yung charger. Pero posible itong mag-on kahit walang charger. Anyway, susubukan muna natin. Nakakabit. Ayan. Nag-charge. Ayan, nag-indicate yung charging. Turn on. Ayan. Umilaw na yung blue lid. Nag-power siya. So, yun lang pala ang problema siguro. But we don't know also kung meron bang connection or sanhi din ng keyboard. Windows 7. At least nagmo-move na yung tingnan natin. Nagpa-power na siya. Ayan. Okay, susubukan natin yung touchpad. Yung battery nag-charge naman. Mapapansin natin na working yung charger at yung new battery kaya tanggalin natin. Ayan, it's running now on battery. So, teka muna, parang may problema siya sa touchpad. Magalaw yung touchpad when we use this built-in. So, hindi natin ma-close kasi may problema. So, posible baka yung connection dito sa touchpad kasi magalaw siya, hindi masyadong makontrol using the built-in touchpad. So, hindi ko ma-close itong pop-up na window. So, let's try to use external na mouse muna para move natin kasi magalaw talaga. So, meron tayong external mouse. Connect natin dito. Na-open yung optical drive. Okay. So, connect natin. And now, pwede na siyang makontrol ang mouse pointer. So, na-close natin. So, maliban sa power, yung touchpad, meron ding problema. Kaya, turn off muna natin to. Susubukan nating i-fix or aayusin yung cable na nakakonect dito sa touchpad. Okay, so hindi muna natin kabit yung keyboard. Unplug na siya. Now, let's
connect it properly. Okay, so dapat maayos yung pagkalagay nito para hindi apektado yung pag-operate. Now, yung keyboard, since hindi natin kinabit kanina, so this time, gagawin natin, ibalik muna natin ito. Ayan. And then, mamaya na natin i-fix. Yan lang muna. Susubukan natin i-turn on. Nandyan ang keyboard. And then, power on. Ayan. Automatic nag-power na siya. Remove din natin yung mouse. This time, parang napansin ko na mas matagal siyang nag-open yung logo ng Windows 7. So, hindi natin kaagad nakita. So, may duda ko na yung keyboard talaga ay nakaka-apekto. So, escape muna natin or Control-Alt-Delete. Ayan. So, pagka ganitong mga sintomas, naka-escape or meron kang press keyboard and then saka pa lang siya bukas ng maayos, posible talaga na may problema sa keyboard. So, nasabi din ito minsan. So, kapag may problema talaga sa keyboard, ang mas magandang gawin is disable na lang and then papalitan. Dahil posible ito maka-apekto sa startup. So, nakikita naman natin na okay na, nagmo-move na rin yung mouse dahil na-fix na rin natin yung cable ng touchpad. Okay na siya. Pero bago natin tatapusin ang video na ito, susubukan muna natin once more dahil kanina natagalan yung pag turn on. So once i-turn off natin once and then check natin kung tutuloy siya kung i-disconnect natin yung keyboard. So, shutdown. Ayan, nakikita natin na nag-move. Ibig sabihin, may problema sa keyboard. So, may shorted keys sa keyboard. Kaya nga, i-turn on natin. Or, turn off, I mean. So, bago natin i-turn on uli, i-disable natin or i-disconnect natin yung keyboard cable or flex cable. Dahil isa siya sa naka-apekto sa pag-start ng ating computer to. So, titingnan natin para meron tayong reference in case na mag-o-order tayo online ng keyboard. Ito yung kanyang dapat titingnan natin. Search natin yan. Okay, yung model mismo. Okay, so anyway, pag papalitan natin ito, posible ay maayos na siya. So, anyway, for now, turn on muna natin. Titingnan natin kung tutuloy na. Ayan, diretso na siya. Hindi katulad kanina na matagal na nag-display. This time, walang keyboard. So, ibig sabihin, na-prove natin na problematic talaga. Isa sa mga dahilan dito is ang keyboard. At saka, yung hindi niya mismo pag-power ay ang hindi pag-connect sa cable, sa board, galing sa switch. Kaya na-fix natin ang problema sa Acer TravelMate 4750 na problema sa startup. At success ang ating ginagawa na pag-attempt DIY repair sa Acer. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood.
Hanggang sa muli!